You're fired. Galit nga na sabi nga ng manager ng isang family diner kay Donna. Matapos nga nitong malaman na nakabasag ulit ng plato ang dalaga. Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo na ingatan mo mga gamit. Hindi lang ito ang una at pangalawang beses na nangyari to, kaya hindi na pwedeng palagpasin pa. Dagdag pa nga nito na sinundan pa nga ng malalim na paghinga. Ma'am, hindi ko naman po sinasadya. May naghahabulan po kasing mga bata kaya nawalan po ako ng balanse kanina. Mahinang katwiran nga ni Donna. Alam niya na kahit nga anong paliwanag ang gawin niya o sabihin niya, hindi na nga magbabago pa ang isip ng boss niya. Wala akong pakialam kahit na may lindol pa. Ang gusto ko lang, siguraduhin mo na makakapunta ang pagkain ng mga customer sa mesa nila na hindi natatapon at walang mga basag na plato at baso sa sahig. Ilang buwan ka na dito pero hindi mo pa rin magawa? Pagod na akong pagsabihan ka, Donna. Nakailang warning ka na pero inulit mo pa rin. Dagdag na litanya pa nga ng manager sabay kuha nga ng sobre sa drawer ng mesa nga nito. Heto nang natitirang sweldo mo. Hindi ko na kinaltas ang halaga para sa mga nabasag mo na plato pati na rin sa natapon na pagkain. Alam ko naman na walang matitira sa iyo kapag kinuha ko pa. Maghanap ka na lang ng ibang pagtatrabahuan. May iling nga na sabi pa nga ng manager, sabay abot nga ng sobre sa dalaga. Pwede ka nang umalis. Iwan mo ang suot mong uniform at gagamitin pa yan ang papalit sa'yo. Pahayag nga ng kanyang boss bago nga muling itinuon ng pansin sa computer na nasa harap nga. Wala nang nagawa pa si Donna, kundi ang tanggapin na nga lamang ang nangyari. Aminado naman talaga siyang hindi talaga nga siya magaling sa trabaho niya. Maski sa apartment niya, puro plastic na yung gamit nga niyang plato at baso para maiwasan nga niyang makabasag. Simula kasi nung nagtrabaho nga siya sa diner na yun, ay nagpursigi nga siyang galingan ang ginagawa niya. Kaya nagpa-practice nga siya sa sariling kusina kapag walang pasok. Pero kagaya nga ng kasabihan, lahat may katapusan. Kaya tahimik na nga lamang na tinanggap nga ng dalaga ang pagkabigo. Hay, paano na ako nito ngayon? Mahirap pa namang maghanap ng bagong trabaho. Lalo pa at high school graduate lang ako at wala man lang akong talento o skill na pwedeng ipagmayabang. Siguro nakatadaan na yata talaga ako maging pulubi. Malungkot na saad na nga lamang ni Donna. Habang naglalakad papunta sa sasakyan ng jeep mula sa resto na dati nga niyang pinagtatrabahuan. Baka nga kahit manlimos hindi ako magaling. Ganito na lang ba ako palagi? Mangiyak-ngiyak pa nga ng tanong nga sa sarili. Napatigil na nga lamang siya sa paglalakad at napatingin nga sa kalangitan para namnamin ang ihip nga ng hangin sa ilalim nga ng sikat ng araw. Maya-maya pa biglang lumakas nga ang ihip ng hangin dahilan para maalis nga ang pagkakatali nga sa buhok ni Donna. Napaan na nga lamang siya. Nangliparin nga ng hangin ang kanyang mahaba at itim na buhok. Nagkadikit ang kilay nga ni Donna nang may dumikit na ilang pirasong papel sa mukha niya at naiinis nga siya na kinuha ito at nilakumos na nga lamang nang mapansin na flyer pala ito. Mukhang trabaho to Aniya at muling inayos nga ang papel para basahin nga ang nakasulat. Nanlaki ang mga mata ni Donna nang makita nga ang nakasulat sa papel. Hala, totoo ba to? Ang laki naman ata ng sasahurin. Tsaka, anong klaseng trabaho ba to? Kunot noo nga niyang tanong at nagtatakang binigkas nga ang salitang nakaprint sa flyer. Baby maker? Ano yun? Tagagawa ng baby? Naguguluhan pa nga niyang sambit sa hindi pamilyar nga na salita. Pahala na nga. Ang importante may trabaho. Tsaka, malaki yung ibabayad nila kung sakali. Pwede na akong magtayo ng negosyo nun. Tsaka, grabing tulong na to sa pamilya namin. Ani at nakangiting tinupi pa nga ang papel bago nga ilagay sa bulsa nga nito.
Mukhang hindi naman malayo dito ang lugar. Tsaka, ngayon na rin ang huling araw ng interview, wala namang masama kung susubukan ko, 'di ba? Saad pa nga ni Donna at agad na nagpara nga ng taxi. Hindi naman nagtagal ay may tumigil nga na taxi sa harap niya. Kaya agad nga siyang sumakay dito at sinabi nga ang address na pupuntahan niya. 250 po ma'am. Saad nga ng taxi driver nang tumigil nga ito sa harap ng malaking gate. Mukhang kulang yata yung pera ko mahanong sadali Sambit na nga lamang ni Donna habang binubuksan nga ang sobre na may laman na sweldo niya. 20 pesos na lang kasi ang laman ng wallet niya, kaya wala nga siyang nagamit na pambayad. Heto po, salamat manong. Saad nga ng dalaga, tiniabot na nga ang bayad bago lumabas ng taxi. Napatingin nga siya sa paligid at napansin na may 2 guard na nakabantay nga sa gate. Lumapit nga sa mga ito ang dalaga na agad namang hinarang nga ng mga gwardya. Excuse me po, pumunta po ako rito para sana po mag-apply. Saad nga ni Donna. Heto po nakalagay po dito yung address kaya dito po ako pumunta. Pagpapaliwanag niya. Nagkatinginan naman ang mga gwardya bago tumungo at pinapasok na nga lamang siya. Maghintay ka na muna saglit ma'am. Hindi pa nakakabalik yung cart na maghahatid sa'yo sa mansyon. Sabi nga ng isang guard bago bumulong nga sa hawak nga nitong walkie-talkie. Maya-maya pa may dumating na ngang matandang lalaki sakay ng cart. Tumigil nga ito sa harap ng dalaga para pasakayin nga siya. Mag-a-apply ba ka mo? Naku ma'am, sumakay na po agad kayo bago matapos si sir sa kaka-interview. Baka hindi po kayo umabot Saad nga ng matandang lalaki. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa si Donna at mabilis na nga lamang na sumakay nga sa cart. Katabi nga ng matandang lalaki. Salamat manong Pwede po ba na pakibilisan? Pasensya na po talaga, kailangan ko lang po talaga ng trabaho Aniya na medyo kinakabahan pa. Tumango na nga lamang ang driver at biglang pinaharurot nga ang cart. Napasigaw tuloy si Donna dahil para nga silang nililipad. Pagkababa nga niya ng cart, hindi maipinta ang mukha ng dalaga. Paano ba naman kasi? Nagmukha nga siyang bruha dahil nga sa nagkanda-gulo-gulo na nga ang buhok niya. Ano ginagawa mo dito? Tanong nga ng isang malamig na boses ng lalaki. Napatingala nga si Donna sa may-ari ng boses. Halos malaglag na nga ang panga niya dahil nga sa angking kagwapuhan ng lalaki. Sebastian, may babaeng baliw na nakapasok dito. Ano bang ginagawa ng mga guards? Mariin na sambit naman ng lalaki habang nakatingin sa gulo-gulo nga na buhok at mukha nga ni Donna. Ay, hindi po ako baliw. Pumunta po ako dito para po sana mag-apply ng trabaho. Eto po, pumunta po ako dito para maging baby maker. Dagdag pa nga niya habang kinakaway nga ang flyer sa harap ng lalaki. Ikaw? Gusto mong maging baby maker? Hindi ka ba talaga baliw? Nagdududa pa nga, natanong nga ng lalaki. Mabilis naman na umiling si Donna. Hindi po, normal po ang pag-iisip ko. Hindi ako baliw. Pahayag nga niya. Bahagyang natawa na nga lamang ang lalaki at napailing. Kung normal ka, bakit mo gustong maging baby maker para sa lalaking hindi mo pa nakikita o nakikilala? Naparinok na nga lamang si Donna sa tanong nga nito. Kanina pa nga niya iniisip ang magiging trabaho nga niya bilang baby maker kapag natanggap nga siya pero hindi pa rin siya sigurado kung ano ba talaga ang ginagawa doon. Aminado nga siyang nasilaw nga siya sa pera at sa iba pang benepisyo na dala nga ng trabahong ito kaya agad nga siyang sumugod sa lugar kung saan nagaganap nga ang interview. Gusto ko po kasing yumaman Malaki ang pera na isasahod kapag ginawa kong trabahong to, 'di ba? Tsaka libre na rin ang bahay tsaka pagkain ko sa loob ng 1 taon. May kasama rin na health and dental check-up na hindi ko ma-afford dati. Kaya bakit hindi ko gagawin ang trabahong to? Wala akong dahilan para hindi piliin ang trabahong merong ganitong benepisyo. Aniya na walang bahid ng pagdadalawang isip. Sumeryoso nga ulit ang mukha ng lalaki.
Lumapit nga siya kay Donna at hinawakan nga ang baba nga nito para bahagyang suriin ang mukha ng dalaga. Pwede na rin. Kailangan mo lang maligo ng 2 beses kada araw. Nito na inalis nga ang kamay sa mukha ni Donna. Makakapagsimula na po ba kaagad? Tanong nga nito at tumango naman ang lalaki. Good. Simula ngayon dito ka natitira sa mansyon kasama ko. Kung may kailangan ka sabihin mo lang kay Sebastian. Sabi pa nga ng lalaki sabay turo nga sa lalaki na nakatayo nga sa likuran niya. Ibig mo sabihin, tanggap na ako? Hindi makapaniwalang tanong pa nga ng dalaga. Kung makakapasa ka sa health examination, oo. Pero kung hindi, kailangan mong umalis. Malamig nga na sabi nga nito bago tumalikod. Napangiti naman si Donna. Kampante nga siya na wala nga siyang kahit anuman na sakit, kaya sigurado ngang papasa siya. Ako nga pala si Donna. Ikaw po, anong pangalan mo? Napahinto nga ang lalaki sa tanong ng dalaga. Ngunit hindi na nga ito lumingon pa bago sumagot. Jack. Maikli nga niyang sagot at nagpatuloy nga na umalis. Jack. Kita-kitsa lang Sir Jack. Sigaw pa nga ni Donna na hindi pa rin makapaniwala sa bagong opportunity na nakita niya. Ano ho? Bulalas nga ni Donna nang marinig nga ang sinabi ng babaeng doktor sa kanya. Excited nga siyang tumira sa mansyon kaya agad nga siyang sumabak sa health examination para malaman kung makakapasa ba siya. Subalit laking gulat nga niya nang sabihin sa kanya ng doktora na kailangan pa nga niyang maghubad ng damit para tignan nga ang bawat parte ng kanyang katawan. Miss, kailangan ko tong gawin para masiguradong wala kang kahit na anong skin disease. Required din ni Sir Jack na wala kang kahit anuman na peklat sa balat. Paliwanag nga ng doktor nang makita nga ang gulat at pagtataka na mukha ng dalaga. Wala naman po akong peklat eh. Maingat po ako sa katawan. Kahit nung bata pa po ako kaya hindi po ako nagkakapeklat. Tsaka wala rin po akong skin disease. Sambit naman ni Donna. Umiling na nga lamang ang doktor dahil kailangan daw nitong makita. Mas mabuting hubarin mo na lang ang suot mo. Para matapos na tayo dito, kailangan pa natin pumunta sa kabilang silid para sa kung ano pang itetest sa'yo. Maselan at maingat si Sir kaya gusto niyang siguraduhin. Teka, ang sinasabi mo ba na ikakama ako? Ang ibig sabihin gagawin namin yon? Gulong-gulong nga na tanong nga ni Donna. Dahil nga sa saad nga ng doktora na siguraduhing malinis daw ang babae na ikakama nga niya. Parang katulad lang yon ng pagyayaya, di ba? Akala ko yun yung ibig sabihin ng baby maker. Paninigurado nga niyang tanong sa doktor. Nagpakawala naman ng malalim na hininga ang doktor. Miss, hindi mo ba talaga alam ang pinasok mo na trabaho? Kailangan ni Sir ng tagapagmana pero ayaw niyang mag-asawa kaya naghahanap siya ng baby maker. Ibig sabihin naghahanap siya ng babaeng magiging ina ng anak niya pero hindi niya asawa. Pagpapaliwanag nga ng doktor. At oo miss, gagawin niyo yon. Paano naman kayo makakabuo kung hindi niyo gagawin? Kaya kailangan naman siguradong wala kang sakit na kahit na ano dahil gusto nga ni Sir na maging malusog at kaaya-aya ang magiging anak niya. Hindi naman nakakapagtaka na ikaw ang natanggap sa dinami-rami nga ng mga umapply. Maganda ka at maganda rin ang hubog ng katawan mo. Kaya kailangan mo lang ipasa ang health examination at ikaw nang magiging opisyal na baby maker. Para kay Sir Jack, nakangiti pa ngang saad nga ng doktor. Oh my, hindi ko inaasahan to. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya pala malaki yung bayad, kakaiba pala itong trabaho na to. Parang kailangan ko palang ibenta yung sarili ko. Bulong nga ni Donna sa sarili na hindi pa nga rin makapaniwala sa trabahong pinasok niya. Pwede pa naman siyang umatras pero mahirap itong gawin. Lalo pati 1,000,000 ang magiging sahod nga niya kada buwan. Hindi pa kasama dito ang kalahating milyon na allowance at libreng pabahay at pagkain hanggang sa matapos nga ang kontrata nila.
Ano miss? Huhubarin mo na ba ang suot mo o ako maghuhubad? Wala sa sariling, sinunod na nga lamang ni Donna ito. Perfect! Hindi ako makapaniwala na sobrang linis pala ng balat mo. Sigurado ako na magugustuhan naman niya ni Sir. O heto na munang isuot mo. May naghihintay sa yung exclusive beauty treatment pagkatapos ito. Salamat, Doc. Nakatulala pa rin saad nga ni Donna. At tila wala pa rin sa sarili. Nandito ka na pala, miss. Pwede ka nang humiga dito at pakibuka ka na nga rin. Kailangan kong suriin ang pagkababae mo para masiguradong wala kang kahit na anong infeksyon. Dagdag pa nga nito nang makita nga ang panlalaki ng mata ng dalaga. Wala naman po talaga ako infection eh. Bulalas na nga lamang ni Donna. Tumango naman ang doktor at minuwestra nga siyang pumwesto na. At para mapatunayan, kailangan muna kitang i-examine. Sabi nga nito sa dalaga. Wala na nga rin nagawa pa si Donna, kundi ang gawin ang sinabi nga sa kanya. Hindi rin nagtagal na tapos na nga siyang suriin ito. Congratulations! Mukhang ikaw na nga yata ang hinahanap ni Sir Jack. Sabi nga ng doktor, sabay ngiti nga kay Donna. Nasa labas na ang mga katulong na tutulong sa'yo na maglinis ng katawan. Be ready dahil pagkatapos mong maghanda, magkikita kayo ni Sir Jack para sa official contract signing. Ani nga nito at marahan nga na inalalayan nga si Donna papunta sa pintuan. Pagkalabas nga ng dalaga, nagulat nga siya nang makita ang lalaking aangkin nga sa kanya. Kapalit ng malaking pera. Hindi niya inakalang kailangan nga niyang sumiping sa lalaking ito hanggang sa mabuntis nga siya. How is it? Tanong nga ni Jack sa dalaga na nakatingin nga lamang sa kanya. Nakasuot din ito ng robe kagaya nga niya. Ang sinabi ng mga doktor, dagdag pa nga nito nang hindi kaagad makasagot si Donna. Congratulations daw po, yun ang sinabi. Saad na nga lamang ni Donna habang hindi inaalis ang tingin sa maamong mukha ng binata. Unti-unting gumuhit nga ang ngiti sa mukha ni Jack nang marinig nga ang sinabi nga nito. Good. Maliligo ka na ba? Tanong pa nga nito na siyang tinanguan na nga lamang ng dalaga. Sabay na tayo. Ani pa nga ng lalaki bago nga hawakan ang kamay ni Donna. Ha? Tanong nga nito. Ano pong sabi niya, sir? Kinakabahan pa nga na tanong muli ng dalaga. Napangising ang lalaki. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin sa'yo, maliligo lang rin ako, kaya bakit hindi ka na lang sumabay sa akin? Tsaka alam mo naman na siguro na kailangan din natin maging pamilyar sa isa't isa, hindi ba? Kaya bago pa natin gawin yung mismong ginagawa kapag gagawa ng baby, gusto ko muna sana na masanay tayo sa isa't isa. Paliwanag nga ni Jack na patuloy pa nga rin sa paglalakad habang hila-hila ang dalaga. Nandito na tayo. Ani at binuksan nga ang pintuan. Ano sa tingin mo? Mag-jacuzzi kaya tayo? Medyo malamig ang panahon ngayon kaya sa tingin ko, tamang-tama lang na mag-hot tub tayo. Sambit pa nga ni Jack at walang ano-ano, hinubad na nga ang suot nga niyang robe. Napapikit na nga lamang si Donna na halos makita na nga lahat ng balat ng binata. Hindi rin nagtagal, narinig na nga niyang paggalaw ng tubig kaya muli nga niyang minulat ang kanyang mga mata at nakitang nakalubog na nga sa tubig si Jack. Ano pang hinihintay mo? Halika na dito! Sabi pa nga nito at sumenyas nga sa dalaga na lumapit. Mariin na lumunok nga ng laway si Donna. Para sa pamilya ko. Bulong na nga lamang ni Donna bago hinubad ang suot na robe para samahan nga ang binata sa jacuzzi. Sir, virgin pa po ako eh. Bulong nga ni Donna habang nakapikit na nakaharap nga kay Jack. Ilang araw na nga siyang nakatira sa mansyon nito at nitong umaga lang ay sinabi nga nito sa dalaga na magtatabi nga silang matulog. Kaya nga ikaw ang nakapasa bilang baby maker ko dahil virgin ka pa. Nakaiwas nga ng tingin na saad nga ni Jack. Magtatatlong minuto na nga silang nakaupo sa kama pero ni isa nga sa kanila ay wala pa rin gumagalaw. Maya-maya pa na puno na nga ang silid
ng malalim na buntong hininga. Hindi ko na kaya to. Bumalik ka na lang sa silid mo. Sabi nga ni Jack na kaagad na nahiga at nagtalukbong na nga lamang ng kumot. Matagal na nga niyang pinagplanuhan ang gagawin sa oras nga na makahanap nga siya ng babaeng luluwal ng anak niya. Ngunit hindi rin niya may pagkakaila ang kakulangan sa karanasan kaya kinakabahan nga rin siya. Kagaya nga ng kaba na nararamdaman ng dalaga. Hindi po ba natin gagawin? Nagugulhan pa nga na tanong nga ni Donna. Matapos nga niyang kumbinsihin ng sarili na magiging okay lang ang lahat, biglang nagbago naman ang isip ni Jack. Pwede ko bang malaman kung bakit? Sad nga ni Donna dahil akala nga nito ay baka nandidiri nga sa kanya ang lalaki at hindi nga niya maatim na ito nga ang makasama niya ng isang gabi. Pero biglang napaatras si Jack. Teka, napapangitan ka ba sa akin? Kanina lang parang nagmamadali ka, tapos ngayon bigla ka na lang hihindi. Hindi naman ako mabaho tsaka nag-shower naman ako bago pumunta dito. Bakit parang sobrang disappointed kayo sa akin? Huwag nang sabihin nandidiri ka sa akin ha, boss. Nanlulumong saad pa nga, natanong nga ni Donna. Sa susunod na lang natin gawin. Matagal pa naman ng 1 taon kaya sigurado akong magagawa pa natin to. Sagot nga ni Jack na muling bumangon nga para maupo nga sa tabi ng dalaga. Bakit gustong-gusto mo na bang gawin? Seryosong tanong pa nga niya. Hindi naman sa ganun. Bulalas nga ni Donna sabay iwas nga ng tingin. Ang sakin lang po, kapag natapos agad, edi hindi na natin kailangan pang gawin ulit. Tsaka mas maganda kung makabuo ka agad tayo para matapos ka agad. Sabi pa nga niya. Napatingin na nga lamang si Jack sa mukha ng dalaga. Buong akala nga niya, ito mismo ang magpapakita ng motibo gayong maging klaro naman ang relasyon nila. Ngunit mag-iisang linggo na nga pero hindi pa rin nila ginagawa at hindi pa rin siya nilalapitan ni Jack. Hindi na nga siya makatiis kaya sinabi na nga niya rito na kailangan na nga nilang magtabi sa lalong madaling panahon para mas mapadali ang pagbabagong buhay nga ng babae. Pero hindi niya alam kung bakit kahit nasa iisang silid, isang kama nga sila, hindi nga nila magawa ang dapat nga nilang gawin. Hindi alam ni Donna kung natatakot lang ba si Jack o nagpapaka-gentleman nga ito. Hindi ko alam kung paano natin gagawin. Pag-amin nga ni Jack sa dalaga. Ang totoo wala rin naman siyang karanasan at lumaki siyang alagang-alaga nga ng mga kasambahay kaya ni minsan ay hindi nga rin sumagi sa isip niya ang magkaroon ng girlfriend o ma-in-love man lamang. Virgin ka rin po? Hindi makapaniwalang tanong nga ni Donna. Namula pa tuloy ang mukha niya. Sa sinabi nga sabay pigil nga ng tawa. Teka, totoo po ba? Ani nga nito na naiilang pa. Oo nga, sad nga nito. Ano naman kung ganun? Wala namang deadline kung kailan dapat mawala yung virginity, di ba? Tsaka ikaw din naman Patas lang tayo. Virgin tayong dalawa. Oo nga naman. Sambit na nga lamang ni Donna. Sa ilang araw na pananatili nga niya, sa mansyon ay unti-unti nga niyang nakikilala kung anong klaseng tao si Jack. Taliwas sa kung anuman yung pinapakita nito na pagiging malamig na tao. Taliwas sa paniniwala niya na palaging busy ang mga mayayaman. Napatunayan nga ni Jack na hindi totoo yun. Depende pa rin yun sa tao kung paano nga niya babalansehin ang kanyang buhay. Buong araw lang na nasa bahay nga si Jack at walang ginagawa. Nang tanungin nga niya ito kung bakit hindi ito nagtatrabaho kagaya nga ng mga nababasa nga niyang mga CEO sa nobela, nailing na nga lamang ang binata sabay sabing, mayaman ako, kaya bakit kailangan ko pa magtrabaho? Kung pwede naman may ibang taong magtrabaho para sa akin. Diretsahang saad nga nito. Nung una nayayabangan nga ang dalaga sa binata pero napagtanto niyang gano'n naman talaga lumaki si Jack at nagsasabi lang naman ito ng totoo. Nakukuha nga nito ang mga gusto kahit anong oras. Isa rin siya bilang patunay dito. Dahil sa pera nga ni Jack, pumayag nga siyang maging baby maker nito
Pero kahit na nasa binata na nga halos lahat, hindi pa rin maiwasan ni Donna na mapansin ang lungkot sa mga mata nito. Sir, pwede po bang magtanong? Ani nga ng dalaga. Makalipas nga ilang minuto, nakatahimikan sa silid ng binata. Bakit po kailangan niyo pang mag-hire ng baby maker? Bakit hindi na lang kayo mag-asawa o magnobya? Tanong niya nang hindi umiimik nga si Jack. Umiwas kaagad ng tingin ng binata matapos ngang marinig ang tanong niya. Hindi ko kailangan ng asawa. Aniya habang nakatingin lang sa kalawakan, sa hangin. Kailangan ko lang ng tagapagmana. Kayo okay na yung magkaroon ako ng anak, pero hindi ko kailangan ng babaeng makakasama sa buhay. Dagdag pa nga nito. Lalo pa kung pera ko lang din naman ang habol nito at hindi ako mismo. Mapakla pa nga niyang sabi. Napakuyom na nga lamang ng kamao si Donna. Alam niya ang ibig sabihin ng binata kaya hindi nga niya maiwasang masaktan. Nang marinig nga ito mismo, galing nga sa labi nito. Una sa lahat, pumayag nga siyang maging baby maker dahil nga sa malaking halaga na matatanggap niya. Dahil kailangan nga niya, kaya nga siya kumakapit sa patalim. Speaking of, bakit hindi na lang talaga natin ituloy ito ngayon? Kagaya nga ng sinabi mo, mas maganda kapag natapos na kaagad. Sabi nga ni Jack at maling hinarap nga ang dalaga. Nagkatinginan nga sila saglit bago nga nito nilapit nga ang mukha kay Donna para halikan nga ang mga labi nga nito. Hindi naman umangal ang dalaga at dahan-dahan nga niyang pinikit ang mga mata habang ninanamnam nga ang bawat galaw ng labi ni Jack sa labi. Hindi ko pa ito nagagawa dati pero hindi ibig sabihin hindi ko kayang gawin. Tulong nga ni Jack at unti-unting inalis ang mga saplot nga ni Donna sa katawan. Handa ka bang ipagkaloob ang sarili mo sa akin, Donna? Anito habang hawak nga ang kamay ng dalaga. Tila nahipnotismo naman si Donna sa boses nga ni Jack kaya tumango na nga lamang siya. Nakahanda ng sarili niya na gawin ito simula pa noong pumirma nga siya ng kontrata. Good. Sambit nga ni Jack habang pinapasadahan nga ng tingin ang hubad na katawan nga ng dalaga. Napalunok na nga lamang siya ng kusang humiga sa kama si Donna habang nakatingin sa kanya. Pwede po bang dahan-dahan lang? Mukha po kasing medyo mahaba yung talong niyo eh. Baka hindi po kayanin itong kuweba. Sambit pa nga ng dalaga na ikinatawa na nga lamang ni Jack pero tumango na nga lamang ito. At isa-isa na nga rin inalis ang suot niya. Maya-maya pa ay napuno na nga ng ungol at halinghing ang silid ng dalawa. Hindi man sila sigurado sa nararamdaman para sa isa't isa pero parehas naman nilang alam na merong meaning ang nangyaring yun. Sweet dreams. Bulong na nga lamang ni Jack bago hinalikan ang noo ng dalaga pagkatapos nila. Good night. Mahinang sagot nga ni Donna habang nakayakap nga sa unan. Puno ng mga katanungan ang isipan nga ng dalaga, ngunit kahit na ganoon, hindi niya nakayang labanan ng pagod at tantok. Good morning, Miss Donna. Bati nga ni Sebastian sa dalaga nang lumabas nga ito ng silid kinaumagahan. Hindi mapigilang mapangiti nga ang butler dahil nga sa itsura nito. Gusto niyo po ba munang maligo bago kumain ng agahan? Tanong pa nga nito. Tumango si Donna. Sebastian, sabi ni Sir Jack pakihandaan na rin daw yung tub niya para makaligo na rin siya. Sabi nga nito sa butler na agad namang tumango. Mabilis na naglakad nga si Donna pabalik sa silid niya para maligo. Nagiinit nga ang mukha niya habang inaalala ang mga nangyari nang nagdaang gabi. OMG, nangyari talaga yun? Bulong niya sa kanyang sarili habang nakaharap nga sa salamin. Hindi ako makapaniwalang ganun pala kalaki at kahaba yun. Aniya na mas lalo pang namula dahil nga sa batuta nga ni Jack. Okay, Donna. Kalmahan mo lang. Aniya at marahang tinapik ang magkabilang pisngi. Sana naman magbunga kaagad ang nangyari para hindi na maulit yung ginawa namin. Pero kapag maulit man, okay lang. Magpapabebe pa ba ako? Wala sa sariling sambit niya. Nakinagalit na nga lamang niya sa kanyang sarili at sabay tampal sa kanyang noo.
Napagtanto nga niya ang kalokohang naiisip niya. Ano ba yan, Donna? Bakit naman ganyan ang iniisip mo? Aniya, na naghilamos pa nga para mahimasmasan. Pagkatapos maligo ni Donna, nagbihis na nga siya at lumabas ng silid. Naabutan nga niya si Jack sa dining hall na hinihintay nga siya. Nandito ka na pala. Kain tayo. Mahinang saad nga ni Jack at sinenyasan nga ang dalaga na maupo nga sa tabi niya. Tumango na nga lamang si Donna at naupo sa bakanteng upuan sa kaliwang bintana. Hindi pa man siya nakapili ng kakainin, bigla na nga lamang siyang inabutan ni Jack ng plato na puno ng pagkain. Hetong kainin mo. Masarap magluto ang chef dito kaya sigurado ako magugustuhan mo ang mga hinanda niya ngayon. Kung gusto mo, dagdagan mo pa. Pagkaubos mo niyan. Saad nga ni Jack at pinagsalinan pa nga ng juice si Donna sa baso nga nito. Salamat. Pero bakit ang dami naman yata nito? Tsaka, hindi mo naman po kailangan gawin to. Kaya ko naman pong kumuha ng pagkain ko. Nahihiya pero kinikilig nga ng sambit nga ni Donna. Hindi niya mawari kung bakit bigla nga siyang kinilig sa simpleng bagay na ginagawa ni Jack para sa kanya. Parang kailan lang, nagpipigil lamang siya para wala nga siyang masabi sa tuwing nagsusungit nga ang binata. Dahil ba ito sa nangyari sa amin kagabi? Tanong nga ni Donna sa sarili at muling namula ang mga pisngi niya. Naramdaman nga niyang naghinit nga ang mukha niya nang mapansin na titig nga sa kanya si Jack. Bakit, Donna? Masama bang pakiramdam mo? Nahihilo ka ba? Nasusuka? Sabihin mo lang sa akin. Nag-aalalang tanong pa nga ni Jack sa dalaga nang makita nga ang pamumula nga nito. Maputi at makinis nga ang balat ni Donna kaya naman halatang halata ang pag-iiba ng kulay ng mukha niya. Ha? Wala po to. Okay lang po ako. Pagdadahilan na nga lamang niya. Bago nga kunin ang baso na may laman na juice para uminom. Bahagya nga niyang pinaypayan ng sarili habang iniiwas nga ang paningin sa binata. Sigurado ka ba? Nag-aalala pang ang tanong nga ni Jack. Tumango naman si Donna at ngumiti. Oo, okay lang ako. Ani at hinarap nga ang binata. Nagtamang mga paningin nila at muli na naman niyang naalala ang mainit na gabi na kanilang pinagsaluhan. Okay, sabi mo eh. Kapag Juan ay sabi na nga lamang ni Jack at ngumiti rin pabalik sa dalaga. Sebastian, pakisabi na lang din sa chef na ihanda na rin ng dessert. Utos nga nito sa butler at nagsimula na nga rin siyang kumain. Paminsan-minsan nagpapalitan ng tingin ng dalawa hanggang sa matapos nga silang kumain. Pagkaalis nga nila sa dining hall, inaya nga ni Jack si Donna na maglakad-lakad nga sa hardin habang hindi pa nga gaano kasakit ang sikat ng araw. Pumayag naman ang dalaga at masaya nga itong sumunod sa binata na nauna na ngang maglakad papunta sa hardin. Wow! Ang ganda pala talaga ng hardin nyo, no? Sabi nga ni Donna na manghang nakatingin nga sa mga bulaklak. Hindi siya ganon kahilig sa mga ito pero hindi niya may pagkakailang maganang pagmasdan ng iba't ibang kulay nga ng mga bulaklak sa hardin. Nagustuhan mo ba? Tanong nga ni Jack sa dalaga habang nakatitig nga siya dito. Tumango si Donna bilang tugon. First time kong makakita ng ganito kalaking hardin. Madalas ka ba naglalakad dito tuwing umaga? Pabalik na tanong nga nito sa binata. Hindi naman, pero kapag hindi ako masaya dito ako pumupunta. Ani nga ni Jack habang nilalaro nga ang mga rosas sa harap nga nito. Ibig bang sabihin malungkot ka ngayon? Kaya ba nagaya ka na pumunta rito dahil hindi ka masaya? May halong pait at pag-aalalang tanong nga ni Donna. Napailing na nga lamang si Jack. Hindi naman sa ganoon. Sa katunayan nga maganda ang pakiramdam ko ngayon. Nakangiti nga nitong sagot. Pagkatapos ang nangyari kagabi, parang biglang gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit pero dahil siguro nabawasan na ang problema ko, kaya ganoon. Saad pa nga nito. Nagtaka naman si Donna sa sinabi nga nito. Pero saad na nga lamang niya, mabuti naman kung ganoon. Pero hindi ko inaasahan na pinoproblema mo pala na walain yung virginity mo. Diretsahang sambit nga nito. Biglang namula nga ang tenga nga ni Jack sa sinabi nga ng dalaga.
Hindi yun ang tinutukoy ko. Defensive na saad pa nga nito. Natawa na nga lamang si Donna. Ano palang tinutukoy mo na problema? Tanong pa nga niya na hindi nawawala nga ngiti sa mga labi. Saglit na napaiwas nga ng tingin si Jack bago niya ito sinagot. Na magkaroon ako ng tagapagmana. Hindi ko alam na ganun lang pala kadali gawin yun. Tsaka, hindi rin mahirap gawin kaya mas gumaan ang pakiramdam ko nang mapagtanto ang lahat ng yon pagkatapos nga ng nangyari kagabi. Inosente nga nitong sabi. Sa pagkakataong to, si Donna naman ang nahiya sa mga narinig mula sa bibig nga ng binata. Ganun ba? Pero hindi pa naman tayo sigurado kung magbubunga yung nangyari sa akin kagabi. Nagalangan nga niyang sambit. Biglang nagseryoso nga ang mukha ng binata. Hindi ka pa ba buntis? Tanong nga nito kay Donna. Parang tinamaan nga ito ng kidlat sa sinabi nga ng dalaga. Pagkatapos nga ng ginawa natin kagabi, hindi ka pa rin ba nagdadalang tao? Umiling si Donna. Hindi ko sigurado eh. Tsaka, hindi naman kaagad nangyayari yun, diba? Bakit ako ang tinatanong mo first time ko lang din naman na ginawa yun kagabi? Mahinang sambit nga ni Donna. At saad pa nga nito? Sasabihan na lang kita kapag may naramdaman na akong sintomas. Biglang hinawakan nga ni Jack ang kamay ng dalaga at hinila nga ito pabalik sa loob ng mansyon. Hoy, saan tayo pupunta? Tanong nga ni Donna na nagulat nga sa biglang ginawa ng binata. Sa doktor. Kukumpirmahin natin kung buntis ka na ba o hindi pa. Sagot nga ni Jack na seryoso pa nga rin ang mukha. Ha? Ayoko. Nakakahiya. Saad nga ni Donna sabay hila nga sa kamay niya. Napatigil na nga lamang si Jack sa paglalakad at hinarap nga ang dalaga. Bakit ayaw mo? Hindi ba at gusto mo nang matapos agad to? Kaya mas mabuti kung malaman natin kung buntis ka na ba o hindi pa. Kapag hindi pa, di kailangan natin ulit gawin yun. Kailangan kitang angkinin gabi-gabi. Walang bahid nga ng biro na saad pa nga nito. Hoy, sandali lang. Gusto mo pa talagang ipangalandakan sa lahat ng tao dito sa mansyon na may nangyayari sa atin ha? Kung makasigaw ka dyan ha? Nawiwindang pa nga nasambit ni Donna. Tsaka hindi agad malalaman kung mabubuntis ba ako kaagad. Aabot pa ng ilang linggo bago natin malalaman yun. Paliwanag nga niya. Napatigil ulit si Jack. Ganun ba yun? Aniya na talagang walang kaalam-alam. Oo, ganun yun. Tumatangong sagot nga ni Donna. Di gawin ulit natin. Mamayang gabi. O kaya sa susunod na gabi. At sa susunod pa hanggang sa mabuntis ka. Walang preno nga na tanong nga ni Jack. Napahilamos ang lamang sa palad. Sa mukha, si Donna. Hindi ko alam. Pwede rin naman na maghintay muna tayo. Hindi naman kasi ganun kadali yun. Aniya na pilit nga pinapakalma ang sarili. Doc, ilang beses ba namin kailangan gawin? Tanong nga ni Jack sa doktor. Nang puntahan nga nila ito ni Donna. Napahinga na nga lamang ng malalim ang doktor bago nagsalita. Sir Jack, yan ang hindi ko alam. Para masiguradong makabuo kayo, mas mabuti kung gawin nyo every 2 to 3 days. Sagot nga ng doktor na hindi maiwasang mapansin ang pamumula nga ng mukha ni Donna. Miss Donna, okay lang po ba kayo? Tanong nga niya sa dalaga. Ha? Okay lang ako. Nahihiyang sagot nga ni Donna sa doktor, sabay tingin nga kay Jack na hindi pa rin maipinta ang mukha. Akala ko yun na yun eh. Saad pa nga ni Jack na halatang nadismaya. Naiwan naman si Donna na nalilito kung susundan ba ang binata. Nakalalabas lamang o hahayaan nga muna niya itong mapag-isa. Hay, pagpasensyahan mo na si Sir. Gusto lang talaga niyang magkaanak para may makasama na siya sa mansyon. Hindi mo man lang na itatanong, palaging busy ang daddy niya sa ibang bansa. At dahil malago na rin ang kumpanya ni Sir Jack, hindi na rin siya kailangan pang suportahan ng daddy niya. Pagkukwento nga ng doktor. Ganun po ba? Matagal ka na dito nagtatrabaho? Tanong nga ni Donna. Mukhang marami kasing alamang doktor, kaya hindi niya maiwasang isipin na baka matagal na nga ito sa mansyon. Siguro mga 10 years na rin ako dito. Ito kasi ang una kong trabaho at dahil maganda naman ang benepisyo, hindi ko na rin magawang umalis pa. Tsaka libre na halos lahat dito. May matutuluyan ako at may sarili na rin na opisina.
pati nga pagkain. Libre na rin. Nakangiting sabi nga ng doktor. Oo nga mabait pala talaga si Sir Jack no? Komento pa nga ni Donna. Tumangutango naman ng doktor. Mabait talaga yun. Ang kaso, madalas siyang nahihirapan makisama sa iba. Kaya pagpasensyahan mo na kung minsan parang wala siyang pakialam. Ang totoo niyan, nag-aalala nga siya sa mga tauhan niya dito sa mansyon. Alam mo naman halos lahat ng nagtatrabaho dito na nakatira. Sagot nga lahat ni Sir Jack. Ganon siya kabait. Dagdag pa nga nito. Tila humanga nga ang dalaga kay Jack. Akala niya kasi nung una, masungit nga ito, makasarili sa kapangyarihan at pera, walang pakialam pero habang tumatagal, ay napapansin nga niya na malapit nga ito sa kanyang mga tauhan. Lumaki rin kasi si Sir Jack na walang ina. Iniwan siya nito noong maliit pa nga siya kaya tumatak na sa isip niya na hindi niya kailangan ng asawa. Siguro dahil na rin sa paniniwala niyang yan kaya mas pinili niyang mag-hire ng baby maker kaysa mag-asawa dahil nga sa mapait na karanasan niya dati. Pagpapatuloy nga ng doktor. Talaga? Nagtataka ka ba kung bakit hindi na lang through insemination? Kasi nga virgin pa yan si Sir. Ni minsan hindi nagka-girlfriend. Kaya gusto nga niyang masiguro na virgin din ang magiging ina ng magiging anak niya. Kaya nga nakapasa ka agad Sa lahat ng mga nag-apply, ikaw lang ang single at virgin pa. Natatawang sambit pa nga ng doktor. Kamusta naman pala ang first night niyo? Tanong pa nga nito sa dalaga. Ha? Okay naman. Nahihiyang tipid na sagot na nga lamang ng dalaga. Huwag mo nang isipin yon. Excited lang talaga si Sir. Huwag ka mag-alala. Sana makabuo na kayo. Pero paano kung magbago pala ang isip ni Sir at hindi ka lang gawin ng baby maker? Paano kung magustuhan ka pala niya? Baka magkatuluyan pa kayo. Nakangiting sambit pa nga ng doktor. Nako, malabo po yan, Dok. Tsaka alam ko naman yung papel ko sa buhay niya. Kaya pagkatapos ng lahat, kailangan ko na rin umalis dito. Sabi nga ni Donna. Nagulat nga siya nang biglang may kung anong kumirot nga sa dibdib niya. Tila nalungkot nga rin siya sa sinabi. Huwag kang magsalita ng tapos. Tsaka mas mabuti na nga yung ma-inlove siya sa'yo. Dahil kung ganun, hindi lalaki ng walang ina yung anak nyo. Tsaka umamin ka nga. Makakaya mo kayang iwan yung sanggol na niluwal mo kapalit ng ilang milyones? Ako, kahit hindi pa ako nag-asawa o nagkaanak, alam kong mahirap na mawalay ang ina sa anak ko. Sabi nga ng doktor. Lumipas nga ilang oras, hindi pa rin mawawala sa isip nga ni Donna ang mga sinabi nga ng doktor. Katatapos lang nilang maghapunan ni Jack. Papasok na nga sana sa silid niya ang dalaga nang bigla na nga lamang siyang tinawag ni Jack. Hindi ka ba tatabi sa akin ngayong gabi? Nakaiwas nga ang tingin na tanong nga nito sa dalaga. Gusto mo ba? Pabalik na tanong naman ni Donna. Napagtanto niya kasi na walang silbi ang pagpipigil nga niya na mapalapit nga sa binata lalo pa at layunin nga nilang mabuntis siya nito. Dahan-dahan na tumango si Jack. Tsaka hindi pa tayo sigurado kung makakabuo ka agad tayo. Kaya ano sa tingin mo kung subukan natin ulit? Tanong nga nito sa kanya. Kung sa bagay, ikaw bahala. Saad nga ni Donna at muling sinubukan na pumasok nga sa silid para sana mag-shower muna nang bigla nga siyang hinarang nga nito. Ano sa tingin mo kung sabay tayong mag-shower? Malaki naman ang shower sa room ko Automatikong namula ang mukha ng dalaga. Alam kasi niya na maraming pwedeng mangyari kapag sabay nga silang maligo lalo pa. Hindi naman sa ayaw niya. Nahihiya lang talaga siyang aminin na okay lang sa kanya. Sige. Kahit saglit lang. Kukuha ko ng pamalit. Ani na nga lamang niya. Pagkalabas nga ni Donna sa kanyang silid, wala na nga si Jack doon. Kaya nagtungo na nga lamang siya sa silid nito kung saan nga daw sila maliligo ng sabay. Pagkapasok ni Donna sa silid ng binata, agad niyang narinig ang agos ng tubig. Inilapag niya ang damit sa kama at nagpunta na nga doon. Donna, anas nga ni Jack habang nakatingala sa itaas, nakapikit ang mata. Hubot-hubad nga ito sa ilalim ng shower. Nandito na ako.
Unti-unti niyang inalis ang suot ng damit nito bago lumapit nga sa binata para makishower na nga rin. Hindi pa man masyadong nababasa si Donna nang bigla nga siyang hinigit nga ni Jack at marahan na tinulak sa pader. Jack, bulong nga niya habang nagkatitigan nga sila. Ngumiti lang si Jack bago nga siya yumuko para angkinin ang mga labi ng dalaga. Hindi nagtagal na puno ng halinghing ang banyo kasabay ng masaganang agos ng tubig. Pero compared nga sa unang nangyari nga sa kanila, parang kakaiba this time. Parang mas strong na nga ang nararamdaman nila para sa isa't isa na hindi nga nila maipaliwanag at parehas pa nga silang in denial. Magtatatlong buwan na nga simula nang tumira nga si Donna sa mansyon ni Jack. May mga pagkakataon nga na nahihiya nga siya dito kaya nagsisilbi na nga lamang siya minsan na isa sa mga kasambahay para naman kahit papaano maibalik nga kung ano man na itutulong nga ni Jack sa kanyang buhay. Mahigit 2 buwan na nga rin sila na magkatabi matulog sa gabi. Nasanay na nga rin sila sa isa't isa, lalo pa unti-unti na nga rin nagiging maayos ang kanilang relasyon. Good morning, bati nga ni Jack. Isang umaga habang hinihintay nga na magising ang katabing dalaga. Marahan na inunat nga ni Donna ang katawan bago harapin nga si Jack. Good morning. Ganting bati nga niya, sabay ngiti. Babango na nga sana ang dalaga nang bigla na nga lamang siyang nahilo. Teka, lumilindol ba? Anya nga saglit. Maya-maya pa bigla na nga lamang siyang napatakbo sa banyo nang maramdaman nga niyang naduduwal nga siya. Donna, okay ka lang ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong pa nga nito. Gusto mo magpa-check up tayo pagkatapos kumain? Anito nang mapansin nga ang pamumutla nga ni Donna. Okay lang ako. Baka nasobrahan lang ako sa tulog. Mataman nga siyang tinignan ni Jack bago nga ito tumango. Pero kung masama talaga ang pakiramdam mo, pwede natin mapatignan sa doktor. Salamat. Pagkatapos nga nilang maligo at magbihis sabay nga silang nagtungo sa dining hall para kumain nga ng agahan. Nakasanayan na nga nilang gawin ang mga bagay-bagay na magkasama. Dahil hindi naman na kailangan magtrabaho pa ni Jack, minabuti na nga lamang nito na samahan nga si Donna para hindi nga ito maburyong sa mansyon. Ano sa tingin mo kung mag-mall kaya tayo pagkatapos natin dito? Tanong pa nga ni Jack. Habang kumakain nga sila. Mall? May bibilhin ka ba? Tanong nga ni Donna. Ang pagkakaalam niya kasi hindi madalas lumabas ng mansyon si Jack. Dahil nga may mga tauhan naman siya na pwede nga niyang utusan. Nagkibit balikat na nga lamang ang binata. Ikaw, baka may gusto kong bilhin. Wala pa naman akong pagkakagastusan. Sagot nga ni Donna. Nakapagpadala na nga rin kasi siya ng pera sa pamilya sa probinsya at may maayos na tirahan at pagkain naman na sila kaya wala nga siyang maisip na pagkagastusan. Ito rin ang isa sa mga hinahangaan ni Jack sa babae dahil napaka-family oriented nga nito. At masino pa, mas gusto nga niyang ipunin muna ang sinasahod at allowance niya galing kay Jack para may magamit nga siya kapag natapos na ang kontrata nila. Pero gusto ngang ibigay ni Jack kung ano nga ang deserve ng babae. Pwede namang sila mismo ang pumunta dito sa mansyon. Nang sa makapili ka nga ng mga gusto mo, pahayag nga ni Jack. Jack, hindi ko naman kailangan ng kahit na ano. Huwag ka nang mag-abala pa. Sabi nga ng dalaga. Alam niya kasi na madalang nga lang magbiro si Jack. At kadalasan pa nga, sa mga ito ay hindi nakakatawa. Kaya alam niyang hindi nga ito nagbibiro sa sinabi nito sa kanya. Damit, sapatos, bag, alahas? Wala ka ba talagang gusto? O baka kotse? Tanong pa nga ni Jack. Umiling lang naman ang dalaga at saka tumawa pa. Wala akong gusto. Tsaka mukhang hindi talaga yata maganda ang pakiramdam ko. Mas mabuti pa siguro dito na lang muna ako sa mansyon. Sad nga nito. Mukhang masarap naman ang pagkain pero sa kung anong dahilan, tila wala rin siyang gana. Sinasabi ko na nga ba tapos ka na ba kumain? Kung oo, pumunta na tayo kaagad sa doktor. Tila excited pa nga na saad ni Jack. Tumango na nga lamang si Donna at sumama nga sa binata
papunta nga sa opisina ng doktor na nagtatrabaho nga sa mansyon. "Congratulations!" Masayang sabi nga ng doktor matapos ngang lumabas ang resulta ng test na ginawa nga niya kay Donna. Nahulaan na nga kaagad niya ang kondisyon nito pero minabuti na nga lamang niyang siguraduhin muna. "Buntis ka, Miss Donna. 9 weeks na." Dagdag pa nga nito na todong ngiti. Parehong nagulat nga si Donna at Jack sa sinabi nga ng doktor. "Totoo ba?" Masayang tanong pa nga ng binata. Sa wakas nagbunga na rin. Aniya na tila naaalisan nga ng tinik sa kanyang dibdib. "Tama ka sa wakas." Pahinang bulong din ni Donna. Nakita nga nila kung gaano kasaya ang dalawa. "Congratulations sa'yo." Nakangiti pero medyo malangyang saad nga ni Donna. "Ilang buwan na lang magiging tatay ka na." Dagdag pa nga niya. "Ikaw din naman magiging nanay ka na rin." Nakangiti ngang sambit nga ni Jack. Hindi niya maipaliwanag ang tuwa dahil nga sa magandang balita. Sa sobrang saya niya, hindi niya nga kaagad napansin ang pag-iba ng ekspresyon ng mukha ni Donna. "Pero kailangan ko naman umalis. Pagkalabas ng bata, hindi ba? Kaya paano ako magiging nanay niya kung iiwan ko lang din naman siya para sa pera?" Tila mapait nga na saad nga ng dalaga. Napakuyom na nga lamang siya ng kamo habang pilit na pinipigilan ang pagbuhos ng kanyang emosyon. "Donna, ano bang sinasabi mo? Kahit naman na hindi ka titira dito sa mansyon, ikaw pa rin ang ina ng anak natin." Saad nga ni Jack na hindi maintindihan kung bakit parang hindi masaya si Donna. "Baby natin? Jack, hindi naman kasi ganun kasimple yon. Paano ko matatawag na ina ang sarili ko kung hindi ko kayang manatili sa tabi ng sarili kong anak dahil hindi yon kasama sa kontrata? Para ko na ring itinakwil ang anak ko pagkatapos ko siyang iluwal sa mundo." Naluluhang tanong pa nga ni Donna. Hindi nga niya alam kung bakit bigla na nga lamang nainis kay Jack at sa sarili nga niya. Nung una pa lang alam na nga niyang mali na talaga ang pumatol nga siya sa ganoong klaseng kontrata. Pero dahil kailangan nga niya ng trabaho at malaki ang makukuha nga niya kapag pumayag nga siya, hindi siya nagdalawang isip na pirmahan ang kontrata. "Excuse me?" Aniya nang mahimasmasan nga siya at agad na nauna ngang lumabas ng opisina nga ng doktor. "Masama to." Bulong nga ni Donna sa sarili habang naglalakad nga papunta sa kanyang silid. "Mukhang nasanay na yata akong may kami kahit na lahat naman yun para lang makabuo kami ng baby." Aniya at mariin pa nga nakinagat ang pang-ibabang labi niya. Mabilis na nilock nga ni Donna ang pintuan ng silid at tumakbo sa kama. Dumapa nga siya doon, ibinuhos lahat ng luha niya habang pinagsisisihan ang ginawa niya. Para ngayon na meron na ngang bata sa sinapupunan niya ay parang hindi niya kayang itakwil at abandonuhin na nga lamang basta ang bata. "Malito hindi dapat ako pumayag sa kasunduan." Saad pa nga nito at marahan na pinakaramdaman ang maliit na buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Tama nga siguro yung iba. Iba talaga ang pakiramdam kapag ikaw na nga mismo ay magiging ina na. "Sigurado ka ba dyan?" Tanong nga ni Jack kay Donna nang sabihin nga ng huli na hindi na nga nila kailangan magtabi kapag matutulog. "Makakatulog ka ba ng mag-isa?" Dagdag pa nga nito nang tignan nga lang siya ng dalaga. "Oo naman, tsaka mas makakatulog ako mag-isa." Sagot nga ni Donna bago nga nito isanara ang pintuan ng silid niya. Pagkatapos nga niyang malaman na buntis siya, naisip ng dalaga na iwasan nga si Jack. Ayaw kasi niya na madagdagan pa ang mga alaala niya kasama nga ito lalo pa at kailangan na nga rin nilang maghiwalay sa huli kapag lumabas na nga ang bata. "Hay, wala andito na to." Sambit nga ni Donna habang nakahiga nga sa kama. Nakatitig lang siya sa kisame at nagbumuni-muni. Walang ano-ano ay biglang bumukas nga ang pintuan ng silid niya. Pumasok nga si Jack na may dalang isang pirasong unan. "Sabi mo kasi ayaw mo na doon sa silid ko. Kaya ako na lang lilipat dito para makasama ka." Anito at nahiga nga sa tabi ni Donna. "Tsaka baka mamaya mahirapan ka sa baby
na nasa tiyan mo kaya mas mabuting andito ako sa tabi mo palagi at kasama ka para maalalayan ka at maalagaan. Ani nga ng lalaki sabay yakap nga dito. Ito kasi ang madalas nilang gawin sa tuwing magkatabi nga silang matulog. Hindi nila alam kung nakasanayan lang ba talaga nila o yun talaga ang gusto nga nilang gawin sa isa't isa. Okay lang ba sa'yo lahat ng to? Kapag kuwan tanong pa nga ni Donna. Hindi naman tayo magjowa at masalong hindi tayo mag-asawa. Para sa'yo trabaho lang naman tong ginagawa natin pero nag-i-invest tayo ng emosyon para mapanatiling maayos to. Okay lang ba talaga sa'yo to? Saad pa nga nito kay Jack. Wala namang masama sa ginagawa natin. Pareho naman natin tong gusto. Hindi naman kita pinilit, hindi ba? Sambit pa nga ni Jack. Natameme nga si Donna sa narinig. Tama rin naman kasi ang sinabi nito. Hindi siya pinilit ng binata. Siya ang kusang pumunta sa kanya para tanggapin ang trabaho bilang baby maker nito. Ang problema lang, nauhulog na nga siya sa binata ngunit kailangan nga niyang pigilan ang sarili dahil nga sa huli, kailangan pa rin niyang sundin ang napagkasundoan nila. Oo nga naman, ang nakakatawa lang kasi nakalimutan ko yung kung paano tayo nagsimula. Trabaho lang pala to. Ani at pumikit na nga na para matulog. Nahirapan man si Donna matulog, ay pinilit nga niya nakalimutan na muna ang mga iniisip niya. Sa kabilang banda hindi rin makatulog nga si Jack. Sa dami nga ng laman ng isipan niya. Lahat yun tungkol kay Donna. Sa hindi mawari na kadahilanan. Kahit ako rin naman. Ani nga ng binata makalipas ng ilang minuto. Napansin na rin niyang nakatulog na nga si Donna pero gusto niya pa rin sabihin ang mga salitang matagal na nga sana niyang sinabi. Gusto kita, Donna. Akala ko imposible naman na mangyari yon pero mukhang mali yata ako. Simula nang dumating ka sa buhay ko, naging masaya ako. Hindi ko pa ito naramdaman sa iba. Kaya alam ko na hindi magiging madali ang lahat para sa akin kapag umalis ka. Pag-amin nga ni Jack, kaya sana wag ka nang umalis. Dagdag pa nga niya. Buong akala nga niya ay tulog nga si Donna, kaya hindi nito maririnig ang mga sinabi nga nito. Ang hindi nga niya alam ay pinipigilan nga lamang ng dalaga na gumawa ng ingay matapos niyang maiyak sa mga narinig nito. Kamusta ang pakiramdam mo? Naduduwal ka pa rin ba tuwing umaga? Tanong nga ng doktor kay Donna matapos nga nitong bumisita para tignan ang kalagayan ng buntis. Medyo po, pero nasanay na rin po ako sa pakiramdam na yun. Parang naging alarm clock ko na nga po yung pagduduwal sa umaga eh. Nakangiting saad pa nga ni Donna habang marahang hinimas nga ang maliit na umbok sa tiyan niya. Naku, wag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Wala naman tayong magagawa sa mga natural na sintomas ng pagbubuntis lalo na ng paglilihi. Kaya tiis-tiis na lang. Lalabas din yang si baby. Sabi naman ng doktor. Huwag mo rin kalimutang inumin ang mga vitamins na binigay ko noong nakaraan. Ipagpatuloy mo lang yon. Sige po, Dok, salamat. Nakangiting saad nga ni Donna. Matapos silang mag-usap, umalis na nga rin ng doktor. Naiwan na nga si Donna na mag-isa na nakaupo nga sa balkonahe ng kanyang silid. Saglit pa nga ay may narinig nga siyang katok sa pintuan. Tuloy! Sabi nga ni Donna at agad namang bumukas ang pinto at niluwangan nito si Jack. May kailangan ka ba? Tanong nga ng dalaga nang mapansin na may tinatago nga sa likuran ang binata. Umiling naman si Jack at lumapit nga dito. Para sa'yo. Aniya sabay labas nga ng isang bouquet ng bagong pitas na mga bulaklak. Hindi ko na itanong yung paborito mong bulaklak kaya dinamihan ko na. Sabi nga nito sabay abot nga ng mga ito sa dalaga. Kusang gumalaw naman ang mga labi ni Donna para ngumiti. Sino ba naman kasi ang hindi kikiligin kung bibigyan ka ng bulaklak ng lalaking gusto mo? Pagkatapos nga niyang marinig ang hindi inaasahang pag-amin nga ni Jack, muling napalapit nga ang dalaga dito. Naisip rin kasi ni Donna na walang masama kung hahayaan nga niyang sarili niya na maging masaya hanggat magkasama pa nga sila ng ama ng magiging anak niya
at ng lalaking gusto nga niya. Ilang buwan na nga lamang at lalabas na nga si baby. May naisip ka na bang pangalan? Tanong nga ni Jack. Nang maupo nga ito sa bakanteng upuan, napakunot noon naman si Donna. Ikaw, may naisip ka ba? Siguro mas maganda kung sa'yo manggagaling ang pangalan ng baby. Saad pa nga ni Donna. Tumango rin si Jack bilang pagsang-ayon. May naisip na ako. Kapag lalaki yung anak natin, Cloud ang ipapangalan ko. Kapag babae naman, Claudia. Ano sa tingin mo? Excited pang ang tanong nga nito. Napangiti na nga lamang si Donna. Maganda. Bagay na bagay sa magiging tagapagmana mo. Mukhang nagustuhan din ni baby. Sabi pa nga ni Donna sabay lapat nga ng kamay ni Jack sa tiyan niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Jack nang may maramdaman nga siyang gumalaw sa tiyan nga ni Donna. Mukha nga, mabuti naman kung ganun. Dagdag pa nga niya. Lumipas ang mga buwan, mas lalong lumalaki na nga ang tiyan ni Donna. Ngunit kahit ganun hindi siya nahirapan sa pagbubuntis dahil nga sa walang tigil na suporta ng mga kasambahay at ng doktor. Andyan din si Jack para nga palagi ngang libangin siya. Jack? Tawag nga ni Donna nang makaramdam nga siya ng pananakit sa likod at pang iba bang parte nga ng katawan niya. Kanina pa rin siya pinagpapawisan kaya mas lalo nga siyang kinabahan. Jack, manganganak na ata ako. Sigaw nga niya sabay hampas nga sa lalaking natutulog pa rin sa tabi niya. Nalimpungatan nga si Jack nang tumama nga ang palad nga ni Donna sa kanyang braso. Magtatanong pa nga sana siya kung ano ang problema nang mapansin naman namimilipit na nga ito sa sakit. Lalabas na ba? Nagpapanik pa nga na tanong nga ni Jack. Tumango na nga lamang si Donna kasabay ang malakas na ungol. Nakasapo na nga lamang ang kamay niya sa tiyan habang nakahawak nga ang kabilang kamay niya sa unan. Teka, tatawagin ko lang yung doktor. Dadalhin na lang kita doon. Nalilitong saad nga ni Jack. Natataranta at mabilis na bumangon nga para alalayan nga sa pagtayo si Donna. Napasigaw na nga lamang si Donna nang mas lumakas nga ang sakit na nararamdaman niya. Hindi ko na kaya. Pilit pa nga nitong iniinda ang sakit. Pigilan mo muna. Hindi mo pa pwedeng ilabas hanggat wala pang doktor. Natatarantang sabi nga ni Jack at mabilis na binuksan nga ang pintuan bago balikan sa kama si Donna. Binuhat niya ito at nagmamadaling lumabas ang silid. Sa unang pagkakataon, ngayon lang nainis si Jack kung bakit napakalaki ng mansyon niya. Nasa kabilang wing pa kasi yung opisina nga ng doktor kung saan nga rin malapit ang labor room na inihanda nga niya para sa panganganak ni Donna. Napasigaw nga ulit si Donna. Sige lang, tiisin mo muna, malapit na tayo. Maya-maya pa pumutok na nga panubigan ni Donna. Sir Jack, anong ginagawa mo dito? Ngayon na ba? Tarantang tanong pa nga ng doktor. Sige, ihiga niyo na siya dito. Sabi nga nito. Hindi pa nga nakakalapat sa kamang likod ni Donna nang bigla nga siyang umiri dahilan para tuluyan na ngang lumabas ang bata. Ilang saglit pa ay napuno nga ng iyak ng sanggol ang silid habang si Donna naman nakahinga ng maluwag bago mawala ng malay. Puting kisame ang bumungad nga sa paningin nga ni Donna pagkamulat nga niya. Hindi niya agad maalala ang mga nangyari hanggang sa mapahipo nga siya sa kanyang tiyan. Yung baby, tanong nga nito nang maalala nga na nakapanganak na nga siya. Mabilis nga na bumangon si Donna para sana hanapin ang iba at itanong kung nasaan na nga ang baby niya. Masakit man ang katawan, pinilit nga ni Donna na umalis sa kama. Tahan-tahan nga siyang naglakad palabas ng silid. Palingalinga sa paligid ngunit wala nga siyang makita na kahit sino. Ilang hakbang pa nga ay napansin nga ni Donna ang pintuan na bahagyang nakabukas. Sa pag-aakala na baka may tao nga doon, maingat nga siyang lumapit. Sa wakas, nakapanganak na nga rin si Donna. Sabi nga ni Jack, sa kausap nga nito habang hawak-hawak nga ang sanggol na iniluwal ni Donna. Mabuti na nga lamang at pareho nga silang ligtas ng bata. Hindi man nakikita nga ni Donna ang mga mukha nila, ay kilala nga niya ang may-ari ng mga boses. Ano na pala ang plano mo, sir? Hahayaan mo ba si Miss Donna na umalis ngayon? Ngayong tapos na siyang manganak? Tanong pa nga ng doktor.
Ilang minutong natahimik nga si Jack, tila nag-iisip nga ng sasabihin. Siguro ganun nga ang nakalagay sa kontrata, kaya kailangan nga niyang umalis gaya ng pinag-usapan. Hindi niyo po ba pipigilan? Takang tanong pa nga ng doktor. Alam naman niya ang kasunduan namin. Nakasaad sa kontrata na kailangan niyang umalis at iwan niya ang sanggol dito sa mansyon kapalit ng pera, nakabayaran sa magiging serbisyo nga niya. Malamig na saad nga ni Jack. Hindi na nakaya pa ni Donna ang mga narinig. Masakit man ang katawan niya, pinilit na nga lamang niyang maglakad palabas ng mansyon. Naglakad nga si Donna habang nakayapak at gulo-gulo nga ang buhok. Ngunit hindi na nga mahalaga pa sa kanya ang itsura sa pagkakataong to. Hindi lang talaga niya matanggap na kaya pa rin siyang talikuran ni Jack matapos ng halos 1 taon nga nilang pagsasama. Akala ko ba gusto mo ko? Nanginginig pa nga na sambit ng dalaga. Napansin niya ang iba pang mga tauhan sa mansyon na binabati nga siya pero tuloy-tuloy pa rin siya sa paglalakad. Wala siyang makitang cart kaya naisip nga niya na maglakad na nga lamang papuntang gate ng mansyon. Pagkatapos ng lahat, ganun na lang ba yun? Akala ko pa naman pipigilan mo ko. Humihikbing sabi nga ni Donna. Gusto man niyang makita ang sanggol na iniluwal niya ay mas pinili na nga lamang niyang umalis sa sobrang sama ng loob. Hindi niya rin kasi maiwasan na matakot sa pwede nga niyang gawin kapag nakita nga niya ito. Miss, saan po kayo pupunta? Bakit hindi niyo kasama si sir? Tanong nga ng gwardya nang dumaan nga si Donna palabas nga ng gate. Parang kailan lang hindi pa nga siya ng mga ito kilala pero simula nang tanggapin nga siya ni Jack bilang baby maker ay naging maghala nga sa kanya ang mga tauhan nito na nakatira sa mansyon. Miss, alam ba ni sir na aalis ka? Ayos lang po ba kayo? Ba't ganyan po ang ayos niyo? Nagtatakang tanong pa nga ng gwardya. Hindi na nga lamang sumagot pa si Donna at nagpatuloy na nga lamang sa paglalakad. Hindi niya alam kung paano nga siya makakauwi dahil wala na rin naman siyang dalang cellphone. Pero sigurado nga siyang ayaw na nga niyang makita ang mukha ni Jack at baka kung ano pa ang magawa at masabi niya rito. Manong, pwede bang humiram ng cellphone? Tanong nga ni Donna sa gwardya. May paggagamitan lang ako. Ani nga nito. Hindi naman kasi pwede na mag-walkout lang siya, lalo pa at wala rin naman siyang dalang pera. Tsaka pahiram na rin po ng pamasahe. Wala po akong dalang pera dito eh. Nahihiya na nga lamang nadagdag ni Donna. Donna, nasan ka? Kinakabahan na nilibot nga ni Jack ang mansyon nang hindi niya ito makita. Sebastian, nakita mo ba si Donna? Tanong nga nito sa kanyang butler. Pasensya na po kayo sir, hindi ko na malayan eh. Sagot nga ni Sebastian. Nasaan na ba siya? Kanina pa umiiyak ang bata. Sabi ni Doc mas maganda raw kapag nagbre-breastfeed ang nanay. Nagpapanik na saad nga ni Jack. Alam niyang baka umalis na nga si Donna dahil nga sa kontrata nila pero matapos ang ilang buwan na pagsasama, napagtanto niyang mas maganda kung hindi na nga lamang ito umalis. Ngunit bago pa man niya sabihin dito, ang nais na ay bigla na nga lamang naglaho si Donna na parang bula. Paano ba naman kasi? Narinig nga nito ang sinabi nga dati ng lalaki na kontrata nga lang ang lahat at kailangan ding umalis ni Donna. Nasa kwarto pa naman ang mga gamit niya. Hindi naman siya siguro aalis na hindi dala ang mga yun, diba? Bulong pa nga ni Jack. Sa sarili na patuloy pa rin sa pag-ikot nga ng mansyon para hanapin nga si Donna. Sir, may nakakita po kay Miss Donna na naglalakad daw po papunta sa gate kanina lang. Saad nga ni Sebastian matapos nga niyang magtanong sa mga kasambahay. Mukhang hindi pa yata nakakalayo si Miss Donna. Baka maabutan mo pa siya. Pagpapatuloy pa nga niya. Tumango naman si Jack. Sige, ako nang bahala. Iniabot nga ni Sebastian ang susi ng kotse nga ni Jack na siya namang kinuha nga nito bago nagmadaling lumabas ang mansyon. Donna, don't you dare. Hindi pwede na iwan mo lang ako. Kami. Hindi mo man lang ako hinintay na makapagpasalamat sa'yo ni hindi mo pa nga nakitang baby natin. Nalulumong saad nga ni Jack habang minamaneho nga ang kanyang pulang sports car. Dahil mabilis nga ang pagpapatakbo nga niya, hindi rin nagtagal ay nasa gate na nga siya.
Salamat Manong ah. Promise babayaran kita kapag nakapag-withdraw ko. Sabi pa nga ni Donna sa gwardiya na wala ngang pag-aalinlangan na pinahiraman nga siya ng pera para pamasahe. Binalik niya na nga rin ang hiniram na cellphone matapos nga niyang mag-book ng taxi. Donna! Sigaw nga ni Jack mula sa kotse nang mamataan nga niya na nakikipag-usap nga sa gwardiya ito. Bakit ka biglang umalis? May pupuntahan ka ba? Patay mali siya pang ang tanong ni Jack. Hindi niya kayang isipin na balak talaga siyang iwan ito. Balak iwan ang anak nila. Nanlaki ang mga mata ni Donna nang makita nga siya nito. Bakit ka rin nandito? Tsaka alis na ako. Tapos na ang kontrata natin, 'di ba? May halong pait pa nga nadagdag ni Donna. Bumaba nga ng kotse si Jack at nilapitan nga ito. Hindi ka aalis. Hindi pa tapos ang kontrata. Ni hindi ko pa nga na-deposit yung natitirang pera sa account mo eh. Palusot nga nito kahit pa ang ibig sabihin naman talaga niya ay ayaw nga talaga niyang umalis. Si Donna. Ano naman, pwede mo namang i-deposit yun na kahit anong oras. Tsaka 'di ba, nakasaad naman sa kontrata na pagkapanganak ko, pwede na akong lumayo. Mahinang sabi pa nga ni Donna. Umaasa nga siya na sana nagbago nga ang isip ni Jack. Napaalisin nga siya. Kaya nga siya sinundan nito ngunit sa kabilang banda, ayaw rin naman niyang madisamaya at ayaw nga niyang umasa dahil sasama lang ang loob niya. Di pumirma ka ulit ng bagong kontrata, sabi nga ni Jack na walang kaalam-alam kung paano nga kukumbinsihin na manatili si Donna. Kung gusto mo, dodoblehin ko ang binayad ko bago ka pa mabuntis. Tsaka kagaya ng dati, dito ka pa rin titira. Ayaw mo ba nun? Makakasama mo pa rin ang baby natin tapos sasahod ka pa rin. Hindi mo na kailangan pang magtrabaho buong buhay mo kasi kaya ko naman kayong buhayin at sustentuhan. Ang gagawin mo lang manatili kasama kami ng baby mo. Pagpapaliwanag nga ni Jack. Ano sa tingin mo? Tanong pa nga niya at nagulat naman si Donna sa offer nga nito. Babayaran mo ko? Para magstay sa buhay niyo? Paninigurado nga ni Donna. Tila nagpanting naman ang tenga nga niya nang marinig ang sinabi ni Jack, kaya gusto nga nitong masigurado kung tama ba ang pagkakaintindi niya bago pa man siya tuluyang magalit. Oo, kailangan din kasi ng babysitter ni baby. At sabi rin ng doktor, mas maganda kapag ibe-breastfeed ng ina yung bata. Ikaw naman yung ina ni baby eh. Kaya wala nang iba pa na pwedeng magpadede kay baby Claudia. Sagot pa nga ni Jack. Claudia? So, babae pa lang anak namin. Sa isip-isip nga ni Donna. Hindi nga niya mapigilan na maiyak nang maalala na hindi nga niya ito makikita kailanman kapag tuluyan nga siyang umalis ng mansyon. Yun lang bang dahilan? Gusto mo lang ba akong manatili dahil kailangan mo ng babysitter? Naluluhang tanong pa nga ni Donna. Wala ka na bang ibang dahilan kung bakit ayaw mo akong umalis? Sure ka na dyan? Saad pa nga nito. Nagkatitigan nga silang dalawa bago nga sumagot si Jack. May iba pa ba na dapat na dahilan? Pagbabalik tanong pa nga ni Jack. Tila natatakot nga. Mas lalakayan ko pa yung sweldo mo, kaya sana wag ka nang umalis. Dagdag nga ni Jack. Hindi siya sanay na magmakaawa sa iba para makuha nga ang gusto niya. Naniniwala rin siya na lahat ay kaya nga niyang makuha gamit ang pera. Ayoko. Matigas sa saad naman ni Donna. Kahit ilang milyon pang ibayad mo sa akin, ayoko pa rin. Dagdag nga ni Donna habang matalim ang tingin nga kay Jack. Pero bakit? Nauutal pa nga na tanong ni Jack. Ayaw mo ba sa baby natin? Kinakabahan nga niyang tanong. Buong akala nga ni Jack ay papayag nga kaagad si Donna, kagaya nga nung pagpayag nga niya na maging baby maker niya. Hindi niya inasahan na aayawan nga nito ang kanyang offer at dodoblehin pa nga ang bayad. Hindi ko naman na kailangan ng pera mo, Jack eh. Isa lang naman ang hihilingin ko. Gusto ko lang naman na sabihin mo sa akin na ayaw mo akong umalis dahil mahal mo ko. Kagaya nung gabi na sinabi mo na gusto mo ko at ayaw mo akong mawala. Bakit ba ang hirap para sa'yo na sabihin mo na mahal mo ang isang tao? Kahit hindi mo naman ako bigyan ng pera, kapag sinabi mo na mahal mo ko,
Kapag sinabi mo na gusto niyo akong manatili ni baby, mananatili ako. Emosyonal pa nga nasaad ni Donna. Mahal kita. Diretsong sabi na nga ni Jack. Mahal kita. Pag-uulit pa nga niya nang mapansin ang pagkagulat nga sa mukha ni Donna. Mahal kita, Donna. Hindi ko alam na yun lang pala ang kailangan mong marinig para pagbigyan ng gusto ko. Mahal kita kaya please wag ka nang umalis. Naluluha pa nga na sabi nga ni Jack. Totoo ba yan? Hindi makapaniwalang tanong nga ni Donna. Sabihin mo kung totoo ba o sinasabi mo lang yan dahil yan ang gusto kong marinig. Umiling si Jack at unti-unting naglakad nga palapit kay Donna. Totoo, Donna. Mahal kita. Noong una hindi ko alam kung ano ang tawag sa nararamdaman ko kasi ngayon ko lang naramdaman to pero nung hinanap kita sa mansyon at hindi kita makita, dun ko mas napagtanto na dahil pala yun sa mahal kita. Sabi nga ni Jack habang tuloy-tuloy lang sa pag-agos ngang mga luha niya. Patawarin mo ko kung natagalan bago ko naamin sa'yo. Pero sana hindi pa huli ang lahat para magsimula tayo ulit. Kasama ang baby natin. Dagdag pa nga niya habang nakatingin nga ng mata sa mata kay Donna. Maya-maya pa biglang sinunggaban nga ni Donna si Jack at kinabig ang mukha nito palapit nga sa mukha niya para ipaglapat nga ang kanilang mga labi. Loko ka pala eh. Bakit kasi pinatagal mo pa? Alam mo ba, na araw-araw ako nagsisinungaling sa sarili ko na okay lang ang lahat kahit hindi. Tsaka, ayoko ng pera mo. Hindi lahat nabibili ng pera. Kaya wag mong ipangalandakan sa akin ang milyones mo, Jack Ford. Sigaw pa nga ni Donna nang magkahiwalay nga ang kanilang mga labi. Napangiti na nga lamang din si Jack sa sinabi nga nito. Mahal na mahal kita, Donna. Ulit niya sa mga salitang matagal na nga niyang gustong sabihin. Mahal na mahal din kita, Jack. Sagot nga ni Donna na hindi mapantayan ang saya na nadarama. Congratulations! Bati nga ng mga dumalo sa kasal nga nila Jack at Donna. Pagkatapos nga nilang magkaaminan ay hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa si Jack at agad na ngang inaya na magpakasal ang ina ng kanyang anak. Maraming salamat. Masayang sagot nga ni Donna sa mga bumabate. Congratulations, son! Sa wakas nakita ko na rin ang babaeng bumihag ng iyong puso. Nakangiting saad pa nga ng daddy nga ni Jack. Hindi man sila madalas magkita ng anak niya, ay umuwi talaga siya para batiin nga ito sa espesyal na araw. Thanks, Dad. Mabuti naman at nakarating ka. Todong ngiti pa nga nasaad nga ni Jack sa kanyang ama. Tila nawala nga ang pagtatampo at galit na nararamdaman niya para dito dahil nga sa pag-iwan nga sa kanya, mag-isa sa mansyon kasama nga ang mga kasambahay. You look happy. Nakangiting turan pa nga ng ama niya. Masaya ako't na masaya ka rin. Dagdag pa nga nito bago siya marahan at tinapik sa balikat. Sumapit ang gabi at pagod na pagod nga ang bagong kasal sa pag-asikaso nga ng mga bisita nga nila. Mabuti na nga lamang at marami nga silang kasambahay kaya medyo napadali na nga rin ang lahat para sa kanila. Inaantok pa ako eh. Sambit nga ni Donna habang pinapatuyo nga ang buhok niya. Katatapos lang kasi niyang mag-shower. Napalingon nga siya sa baby crib at nakita ngang tulog na si baby Claudia. Mukhang ang sarap ng tulog ng baby ko ah. Ani habang nakangiti nang may biglang yumakap sa kanya mula sa likuran. Jack, tapos ka na palang mag-shower. Gusto mo bang i-blow dry ko ang buhok mo? Tanong nga nito sa asawa. Napahalik-halik pa nga sa kanyang leeg. Jack, ano ba? May kiliti ako dyan. Ani at natatawang kumalas nga mula rito. Halika nga rito nang matuyo na rin ang buhok mo at makatulog na tayo. Sabi na nga lamang ni Donna at hinila nga palapit ang asawa. Matutulog agad tayo? Dismayadong tanong nga ni Jack. Oo, kaya maupo ka na rito para ma-blow dry ko na ang buhok mo. Sagot naman ni Donna. Eh di ba bagong kasal tayo? Eh di dapat may honeymoon din tayo ngayon. Nagtatampong sabi pa nga ni Jack habang nakatingin sa salamin para makita ang reaksyon ng asawa na nasa likuran niya.
Natawa na nga lamang si Donna sa inasta nito. Anong honeymoon? Hindi ka pa ba nagsawa? Ilang beses na natin ginawa yun kahit noong hindi pa tayo kasal. Tuwiran nga niya habang pinapatuyo ang buhok ng asawa. Mas lalong bumusangot nga ang mukha ni Jack sa naging sagot nga ni Donna. Iba naman kasi yun. Ngayon nga nakasal na tayo tsaka pa natin hindi gagawin? Anya, kasi nga may baby na tayo na kasalukuyang mahimbing na natutulog. Baka kapag ginawa natin yun mamaya, magising yung baby. Ayaw mo naman siguro nakatukin tayo ng mga kasambahay, di ba? Dahil sa lakas ng iyak ni baby Claudia. Natatawang sabi pa nga ni Donna. Hayan na, tapos na. Pwede na tayong matulog. Dagdag pa nga niya ng matuyo na nga ang buhok ni Jack. Pagod din kasi ako, ikaw ba? Hindi ka pagod? Tanong pa nga niya sa asawa nang mapansin na hindi ito umiimik. Pagod. Kaya nga gagawin natin para mawala ang pagod natin, di ba? Exercise kaya yun. Mahinang sambit pa nga ni Jack. Bago nga tumayo at hinarap nga ang asawa. Sigurado ka ba na ayaw mo? Tanong pa nga niya habang malagkit nga na tinignan ng asawa. Nako Jack, huwag ngayon. Pagod talaga ako Naiiling na nga lamang na saad ni Donna. Tatalikod na nga sana siya nang biglang hinigit nga ng asawa niya ang kanyang braso. Jack. Saad na nga lamang ni Donna nang mabangga nga ang mukha niya sa dibdib ng asawa. Donna naman, please, isa lang. Malambing na saad pa nga ni Jack. At ngumuso pa nga. Nang hindi na nga umangal pa si Donna, nakangiti nga niyang inilapat ang labi nila sa isa't isa. Siniil niya ng halik ang asawa hanggang sa hindi na nga rin ito kayang humindi pa. Sa kama tayo. Bulong nga ni Jack bago nga niya binuhat nga si Donna papunta sa kama nila. Nagsimula ulit silang maghalikan hanggang sa nag-alisa na nga sila ng saplot. Malakas man ang aircon, hindi nito kayang pigilan ang init ng kanilang pagmamahalan at katawan. Mahal na mahal kita, asawa ko. Sabi pa nga ni Jack at nagsimula na ngang pasayahin ang babaeng pinakamamahal niya. Wala nang iba pang masabi si Donna kundi ungol nga at mahal nga rin itong lalaki. Parang kailan lang pareho nga silang walang karanasan pero ngayon, alam na nga ni Jack ang gagawin para mapasaya siya. Nasa kalagitnaan nga sila ng mainit na pagmamahalan nang bigla nga silang labugin nga ng malakas na iyak ng sanggol. Napahinto na nga lamang si Jack sa ginagawa habang si Donna naman napatakip ng bibig. Nanlalaki ang mga mata nilang nagkatinginan. Maya-maya pa pareho na nga lamang din silang natawa. Ako nang bahala, sabi nga ni Jack. At saglit na hinalikan nga sa labi si Donna. Matulog ka na muna. Anito na bakas pa rin sa boses ang pagkadismaya dahil nabitin nga sila. Nagsuot nga ito ng boxer shorts at bago nga nilapitan ng umiiyak na baby. Tumango na nga lamang si Donna at nagpasalamat bago nito hinila ang kumot para takpan ang katawan niyang hubad. Good night. Nasa loob ng crib niya ang baby bottle. May bagong timplang gatas. Kapag hindi pa talaga siya tumahan, gisingin mo lang ako Aniya sabay yakap nga sa unan. Sobrang nagpapasalamat nga ang babae dahil napaka-responsableng ama at asawa ni Jack. Baby Claudia naman, ayaw mo bang magkaroon ng kapatid? Bulong pa nga ni Jack sa anak habang hawak nga niya ang braso nito at tila nagtatampo. May panguso-nguso pa. Samantala pasayaw-sayaw pa nga siya habang pinapadede nga sa bote ang cute na sanggol. Alam niyang hindi madali ang mapuyat sa gabi sa tuwing nagigising nga ang baby pero ni minsan hindi sumuko sina Jack at Donna. Total naman isa ito sa mga bagay na nagpapasaya sa kanila bilang mga magulang at bilang mag-asawa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Donna at Jack. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at i-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout sa ating next videos. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Shoutout po sa mga sumusunod.